Okay, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's pag-usapan lang natin. Ito si Bato de la Rosa. Ayan mga kababayan. Ito pong si Senator Bato de la Rosa ay naging subject po ng online ridicule. So pinagtawanan po sa social media itong si Bato de la Rosa pagkatapos po mag-share ng isang video that appeared to show young students criticizing the impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte. So, nag-share po siya doon sa kanyang Facebook account ng video na kinikriticize po yung impeachment proceedings laban kay Sara Duterte. So, ito pong video ito na nirepost sa Facebook ay meron pa siyang caption . Ito yung caption ni Bato de la Rosa. Mabuti pa ang mga bata nakakaintindi sa mga pangyayari. Makinig kayo mga yelo at mga komunista. Ayun po yung caption ni Bato de la Rosa. Yung post na yon ay galing po sa page na Ay Grabe. At yung sa post ng Ay Grabe nakasulat doon, you want justice but your justice is selective. Hashtag Sara Duterte. Okay. So wala namang masama kung mag-repost ka o mag-share ka ng mga video. Ang problema mga kababayan, yung isinyer ni Bato de la Rosa na video ay AI generated. Mga kababayan, AI generated. Ito pakita ko sa inyo yung video para makita ninyo. Pansinin ninyo kung AI generated o hindi Ito guys Excuse me, pwede ba kitang matanong? Yes po. Pabor ka ba sa impeachment ni VP Sara? No. Bakit? Because it is obviously politically motivated. I mean, maraming may confidential funds sa gobyerno, ibang nga billions pa. But why single out the VP? They want justice, but their justice is selective. If these politicians are really serious in cleaning up the government, then investigate all at isama na nila mga sarili nila. Okay, so yun yung video, kung mapapansin ninyo ay nag-iiba-iba yung background. At yung itsura nung nagsasalitang estudyante ay halos pare-parehas pero iba-iba yung napansin ko lang iba-iba yung style ng buhok. Nag-iiba-iba yung style ng buhok. Tingnan niyo mga kababayan pansinin ninyo Ayan halos isang mukha lang tapos nag-iiba-iba yung background. Tapos nag-iiba-iba yung itsura nung lalaki, nung estudyante. Pero halos similar yung mukha So yan mga kababayan, ay lumalabas na AI generated. AI generated, yung isinyer ni Bato de la Rosa. Mga kababayan, kaya itong si Bato de la Rosa, ay naku po, Diyos ko, pinagtatawanan na naman sa social media. Meron pong nag-comment sabi po na nag-comment, delete sir, AI po yan, baka po ma-issue. At sabi pa nung isa, senador ka ba talaga? Nauto ng AI. Ayan talagang dismayado at hindi makapaniwala na isang sitting senator ay magogoyo ng isang synthetic content. At inakusahan ng mga kritiko itong si Bato de la Rosa of being irresponsible, pointing out that public officials have an obligation to uphold truth and not amplify misleading content. So ito po ay AI Hindi po ito totoong tao yung nagsasalita, hindi po totoong tao. Gawa-gawa lang po ito. Pero biruin nyo na-share pa ni Bato de la Rosa. Sabi dito, Senator Ronald Bato de la Rosa sharing an AI-generated video without clearly stating it is deeply irresponsible. Siguro, hindi niya alam. Medyo engot-engot nga. Hindi niya siguro alam. Nakita niya lang at hindi niya na pinag-aralan maigi. Basta niya na isinyer, hindi not knowing na AI pala yun. So, nung isinyer niya, dun pa lang nalaman. At actually ngayon, borado na. Sabi naman ng iba, AI yan sir, pero may sense daw. Yung sinasabi ng iba na nagtatanggol kay De La Rosa, na nagre-reflect ng sentimento ng mga tao na naniniwala sila na valid naman daw regardless of authenticity. So paano mo masasabing valid? Paano mo masasabing katanggap-tanggap? Galing nga po sa AI.
artificial intelligence. Oh, na-delete na po. Na-delete na po itong AI generated video na ito na isinyer ni Bato de la Rosa. Kaya tanong ko lang sa inyo, Bato de la Rosa, Senator Bato, akala ko ba ikaw ay guided ng Holy Spirit? Kala ko ba guided ka ng Banal na Espiritu? Kayang-kaya kang lokohin Kayang-kaya kang magoyo ng isang AI generated video. Wala ka bang staff dyan na tumitingin bago ka man lang mag-share o mag-post? Dahil sa yung kapanatikuhan dyan kay Sara Duterte, hindi mo na-check maigi. Basta may nagsalita ng pabor kay Sara Duterte, kahit peke, basta-basta ka lang nagpo-post, napaka-irresponsible mo naman. Kung ako sa'yo, dapat tiningnan mo muna kung may butas ng puncher, di ba? Kasi kung may butas ng puncher, di ba sabi mo, ikaw mismo nagsabi, kapag may butas ng puncher, ibig sabihin nun ay legit. Ibig sabihin nun totoo. May nakita ka bang butas ng puncher dun sa video? So, nakakahiya mga kababayan, nakakahiya. Etong isang sitting senator na dati ko pa sinabi sa inyo na wag niya na sanang iboto kasi hindi naman to naglilingkod sa bayan. Ito po ay naglilingkod sa sarili niya, sa sariling kapakanan, sariling interes. Naglilingkod ito dun sa mga Duterte, naglilingkod ito dun sa kanyang mga kaalyado, naglilingkod ito sa kanyang partido. Tapos ngayon, tingnan nyo, napaka-irresponsable. Magre-repost ka, mag-share ka ng video na AI generated. Nakakahiya. Talaga naman. Tapos, yung file mo ng dismissal diyan sa kaso ni Sara Duterte, yung impeachment complaint, yan ay unconstitutional. Sabi nga ni Senator-elect Tito Sen, dapat mag-aral muna kayo at huwag kayo puro putak. At isa pa, you are a senator judge. Saan ka nakakita ng isang huwes na ikaw pa maggagawa ng motion para i-dismiss yung kaso na ikaw ang dapat magja-judge? Di ba katangahan tawag doon? Huwes ka kayo ang huwes. Kayo ang magdi-decide. You will try and decide kung ano ang kahinatnan nung nasasakdal. Pero biruin mo, ikaw pa mismo ang nagsalita, nag-file ng motion to dismiss the case. Na dapat ang gagawa niya si Sara Duterte o yung mga abogado ni Sara Duterte, yung defense. Pero ginawa mo. So, ang ibig sabihin lang yan, wala ka talagang alam. Ang ibig sabihin lang yan, wala. Ikaw ay naglilingkod sa sarili mong interes at hindi sa tao. At ngayon, tingnan mo, sa sobra mong sip-sip kay Sara Duterte, nakapag-post ka, nakapag-share ka ng isang video na AI generated. Kapag AI generated po, peke, hindi po yan sentimiento ng totoong tao. Sentimiento yan ng mga DDS na gumawa ng AI generated video. Sabi kasi ng iba, tama naman, maganda naman yung sinasabi. Maganda nga, kasi nga, ang gumawa nun ay pro Duterte, pro Sara Duterte, anti-impeachment. So, hindi mo pwedeng sabihin na yun ang kaisipan ng mga kabataan. Hindi. Gawa-gawa lang yun ng mga DDS, gawa-gawa yun ng anti-impeachment, gawa-gawa yun ng mga panatiko ni Sara Duterte. Hindi yun ang sentimento ng mga kabataan. AI nga Ang gumawa niyan, DDS, mga taga-suporta ni Sara Duterte. Tapos magka-caption ka pa na mabuti pa yung mga kabataan, alam mga tama at mali. Tapos, ano mo pa? Ano sabi mo sa caption mo? Makinig yung mga dilawan, mga komunista. Napaka-irresponsable mo, Bato de la Rosa. Napaka-irresponsable mo. Hindi ka nag-iisip. Hindi ko maintindihan. Sabi mo, guided ka ng Holy Spirit. Kaya hindi ako naniniwala dyan sa guided ka ng Holy Spirit. Baka guided ka ng ng evil spirit. Masamang espiritu ang pumapatnubay sa'yo. Kasi kung ikaw ay guided ng Holy Spirit, yung discernment mo malakas. Madidiscern mo ang totoo. Madidiscern mo ang peke. Madidiscern mo ang tama. Madidiscern mo ang mali. Kapag ikaw
ay guided by the Holy Spirit. So, ibig sabihin yan, sinasabi mo na ikaw ay pinapatunayan ng Banal na Espiritu, kalokohan yan. Hindi yan totoo. Peke ka. O na-peke ka. Wala kasi ganun din naman kayo, peke din kayo Ay nako, Bato de la Rosa. So ayun mga kababayan, i-share ko lang sa inyo. Naging katatawanan na naman etong isa nating sitting senator. Napakaano talaga. Hindi man lang mag-isip. Hindi man lang gamitin ang utak. Well, aminado naman siya. Hindi naman daw siya abogado. Wala tayong magagawa Inilagay ng mga tulongges ng mga bobotante yan si Bato dyan. Hindi magtiis tayo. Okay, so ilan po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Towards sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.